based on the story of Elisha. So, Elisha is a disciple of Elijah. So, nung tinig away si Elijah, kasama niya si Elisha nun. And hindi nagtapos yung work ni Lord doon sa pag-alis ni Elijah. Na-doubled yung blessing and anointing pupunta kay Elisha. Sabi din sa 2 Kings 13:21. May dalawa daw po. For a while. Yan. Sabi, start tayo sa 20. Elisha died and was buried. Now, Moabite raiders used to enter the country every spring. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Look how it is. Look how God make work even you are dead. Si Elisha, he was dead on that part. And that itong body na to, it was just thrown doon sa tomb niya. Sa sobrang takot ng dalawang nagdadala. At hindi na siya basta nasa gilid nasa gilid ng tomb or nasa top ng tomb or nasa tabi. So, I'm assuming na yung tomb ni Elisha is open. That's why, nung tinapon nila yung body, nag-touch yung body doon sa bones. I don't even know what happened after that man, no? Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, but he became alive again. Nabuhay siya. Can you think of it that kung merong isang patay at ginamit pa ng Diyos, paano pang ikaw nabuhay na? Doon sa bridge nung kanta, he says, you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. Then the second bridge says, you turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. So, have you imagined if there's something you feel dry, bones, and dead in you right now? I want you to look upon it. I want you to see on it. I want you to search your own. Pwede niyo ipikit yung mga mata niyo. You can talk to God right now. Kung ano sa tingin niyo yung dead sa inyo. In your financial, in your spiritual, in your physical, in the family, in your office. There could be much more na hindi natin alam that it is dead. And how good it is that the Lord has given it a purpose, even you are dead. I'll give you a minute to think about it, and we'll pray for it. In Psalms 30 it says, to you, Lord, I called. To the Lord I cried for mercy. What is gain if I am silenced? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothed me with joy.
that my heart may sing your praises and not be silent. Lord, my God, I will praise you forever. God and Heavenly Father, you are the grace, you are the love, you are the hope, you are the peace, Panginoon, na sa puso namin. Ikaw, Panginoon Diyos, ang buhay namin. And you turn everything dead alive. You turn everything who is down to joy, those mourning into dancing. And you created miracles in every lives of this people. Lord, let's sing praises, let's give joy, let's clap our hands, let's dance, let's jump, just because of you, Lord God. In Jesus' mighty name we say amen. Amen. And I searched the world, but it couldn't fill me. Oh, man's empty praise and treasure the fades and never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Yes, I know it's true, but I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you say them all, yet you still go with praise. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. Oh, there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing, just say, better than you. No, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Say, oh, there's nothing, say, better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, church, you do this. Clap our hands. Wait, listen to this. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the
see that cross, I see freedom. When you see that grave, I see Jesus. And from death to life. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's come, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, grace to rest. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. Wonderful, church, sing. My Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. Death to life, From grace to grace. From grace to grace, let us concentrate and really give Jesus, give Him the highest praises, and make Him the center of our lives, of our worship. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church, Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, come on, say, Jesus. Oh, we worship you. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. At the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Paul said to them, "You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in the Lord Jesus. And now, compelled by the Holy Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city of the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace." Yes, Lord. Ang mga salita na ito na ipinahayag ni Apostol Pablo tungkol sa naging buhay niya na kayo ang naging sentro, Panginoon. Simula sa daanang Damascus hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay,
kayo po ang sentro ng lahat. At kami naririto, Panginoon, sa umagang ito. Dahil katulad ni Apostol Pablo, nais naming kayo rin ang maging sentro ng aming buhay. Sa linggong nagdaan, iba-ibang karanasan. Sa linggong nagdaan, kasiyahan at kalungkutan. Pero kayo pa rin ang nasa gitna ng lahat, Panginoon. Kaya di kami nawawala ng pag-asa. Bagong umaga, bagong pagpapala. Yun lagi ang aming iniisip, Panginoon. Kung minsan nagsisikap kami na gawin ang maraming bagay sa aming paraan, isa ang resulta, kabiguan. Kaya sa umagang ito, ang aming unang kahilingan, Panginoon, kung bakit kami naririto, patawarin mo kami at buksan ang aming isip na sana sa mga darating ng mga araw, lagi naming ilagay kayo sa gitna ng aming buhay. Na anuman ang pasya na aming gagawin ay hindi bunga ng aming mainit na damdamin o magulong kaisipan, kundi dahil na isang gunin namin sa inyo sa panalangin at sa mga salita mo sa banal na aklat. At ngayong umaga, ang aming pahayag na aming matatanggap sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, naway iisa lang ang panggagalingan. Kayo po, Panginoon. Kayo ang nasa gitna namin. Naririto ka kaya sa umagang ito mapupuspos ng iyong banal na presensya na magbibigay ng katalinuhan at higit sa lahat magpapabago ng buhay ng bawat isa sa amin ang aming gagawin. So salamat po sa pagkakataon. Salamat di mo kami nilagpasan. At sa lahat ng naririto, Panginoon, ano man ang kalagayan nila, kung sila'y nakasama namin for the first time, Lord, sila ang unan niyong unahin na buksan ang mga mata at merong dahilan kung bakit naririto sila ngayon. Kung may naririto na naghahanap ng solusyon sa kanilang problema, nawa ang salita mo ay maggabay sa kanila patungo sa solusyon na yaon. Kung naririto ay merong mga kahilingan sa kabuhayan, Lord, sa waling doon darating, i-provide na po ninyo yon. Kung naririto ang sino man dahil merong karamdaman, pagalingin nyo sila sa umagang ito. Ganoon din sa mga kasama namin na nasa online, Panginoon, Lord, we miss them but naunawaan namin kung ano ang dahilan nila. Subalit, Panginoon, sa mga susunod na linggo, nawa makita namin sila ng mukhaan. Alam namin nakatingin sila sa inyo, Panginoon, at nakatingin din kayo sa kanila. Kaya magkakaroon ng nagganap na unawaan at pagkaunawa sa umagang ito. Dalangin din namin ang aming bansa, Panginoon. Patuloy na nagkakagulo sa West Philippine Sea. Maraming mga pangamba. Marami ring mga inaasikasong mga bagay na kailangan ituwid sa aming Senado at sa iba pang mga bagay, Panginoon. Lord, let your name be glorified at higit sa lahat, the peace that passes all understanding para malagpasan namin ang mga pagsubok na ito. Inihilig namin ngayong umaga. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli. Nagagalak na makasama muli kayong lahat at aking dalangin na ngayong umaga na ito ay yung layunin ng ating Panginoon na tayo ay magpalakasan
mag-encourage sa isa't isa ay talagang maganap. So, bago tayo magsimula, kung di mo kakilala ang iyong katabi, ay kilalanin mo muna. Tanungin mo kung sino siya. At kung kakilala mo naman, ay magpasalamat ka dahil nakatabi mo siya ngayong umaga. Tiyak ko, naligo naman yan. Okay? Ay, nako. So, may problema ang aking second hand na laptop. So, tabi na natin yan. Pinapahamak tayo nito. Okay, so, kaya pala ipinigay. Sige. So ngayong umaga ay ikasampu ng Marso. Okay, so maraming mga events na nangyari this week. Ang una sa lahat, nagpapasalamat tayo dahil una ay naging kaarawan ng aking nanay at ng aking pamangkin. So we celebrated last Sunday. Saka lahat ng iba pang may birthday ay happy birthday sa inyo. Meron ding malungkot na balita. Ang ating isang kapatid ay dinala sa huling hantungan kahapon. Ang nanay ni Sister Joanne de la Cruz Bitug. At salamat doon sa mga nakasama namin yung Friday sa huling service sa kanya. And alam ko natutuwa sila na makita tayong lahat. Salamat din sa mga nagkaloob na tulong at para dahil sa malaking expenses. Napakahirap talaga ng pamatayan ngayon dahil napakagastos. At subalit yun nga, the Lord is good and I'm sure that the Lord provided for their needs. So ngayong umaga, kasampu nga at second Sunday ng April, pagtuloy tayo sa ating limang sermon series tungkol sa the fruits of evangelism. So, ang bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. We have clarified that evangelism here is not only about sharing the good news, but also about disciple making or equipping. Kasi yung totoo, yung third and missionary journey ng ating Panginoon, ni Paul pala, ay doon na kinover niya lahat yon. Hindi lang siya nangangaral, at ang ating ebidensya, yung ginawa niya sa Ephesus, na 3 taon siyang nanatili doon. At ang ating pag-uusapan ngayon, ay kasama niya nga yung mga elders, yung mga presbyteros, yung mga obispo na galing sa Epeso. At ating pag-aaralan ngayong umaga yung mga sinabi niya sa kanila. Kasi alam natin itong third missionary journey ay ang kasunod na journey na niya from Jerusalem to Rome na kung saan siya mamamatay. So ngayong umaga ating tingnan. At gusto kong yung aking binasa kanina, ulitin natin. Sabi dun sa verse 22 na siyang sentro for the whole month. Sabi niya, I am compelled by the Spirit. I am going to Jerusalem not knowing what will happen to me there. So tayo rin sa ating mga ginagawa, ating pinupuntahan. Kung minsan alam natin ito'y pinapagawa ng Panginoon and we don't know what will come next. Alam ko anong mangyayari. And Paul, because he is really compelled and obedient to the Holy Spirit, kahit na siya'y natatakot, may pangamba, ay nagpatuloy siya. So, I only know, sabi niya, that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. So, yun ang kailangan natin na, kasi marami ang nanampalataya na akala nila kapag sila ay nanampalataya, wala nang problema. At sa lahat ng naririto, alam ko na kung minsan sabi natin ay hindi pala talaga ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Kung minsan nga ay sabi natin, nakakainggit yung iba na walang Kristo, pero alam natin, ang kanilang joy ay hanggang dito lang sa lupa. Tayo, ang ating joy is beyond the grave. So, tayo ay hindi napapagod. So, yun nga, noong Sunday ay nabigyan tayo ng magandang paalala at paki-advance nga. Yun nga, yung tungkol doon sa verse na to, verse 22. At yan ang nakikita natin sa ating screen ngayon. Compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. Sabi niya, however, sabi niya, I consider my life worth nothing to me. Okay? My only aim is to finish the race and complete the tasks that the Lord Jesus gave me. 2 Timothy 4:7-8 yata yun. Ito inulit ni Apostol Pablo. Sabi niya, nagawa ko na ang dapat kong gawin. I have finished the race. So tayo ngayon ay naroroon din sa gitna ng race, karera or takbuhin.
And I believe that all of us are really sometimes confused and sometimes do not know what to do. Katulad din ni Apostol Pablo, ito is normal. So wag kang mawawala ng pag-asa. So, pagpatuloy natin at paki-display yung ating map. Doon ay kasi yan nga, yan ang third missionary journey. Medyo, dito na lang ako nakatingin, doon kayo tumingin. Follow nyo lang yung line. Wala akong pointer, pero alam natin, nga nasabi na natin dati, ang kanyang headquarters sa Syria, nalipat sa Ephesus, doon sa bandang kaliwa, sa gitna. Then, after 3 years, nagpasya siya dahil nasabi niya, I am compelled, chapter 19, 20, 21, sabi niya, I am compelled by the Holy Spirit to proceed to Macedonia, yung nasa taas, dito sa kataas, Macedonia, left side. Sabi niya, doon natitignan ko kung ano nangyari. Kasi yun nga, ang marks ng isang, let's say, isang manggagawa, ay hindi yung joy lamang na nakita niya na natapos yung naasahan niyang pinapagawa sa kanya, kundi ang isang mabuting manggagawa ay tinitingnan yung effect ng kanyang ginawa pagkatapos na matapos niya yan. Di ba? Kasi tayo, natutuwa tayo, meron tayo yung natapos. Pero yung mga nakinabang o nagkaroon ng pagbabago ang buhay dahil sa ginawa natin. That's the real meaning of service, di ba? Ang isang tao ay napaglingkuran mo kapag ang tao na nakatanggap ng iyong serbisyo ay mayroong pagbabagong nangyari sa kanya, di ba? So, ang gusto ni Apostol Pablo bago siya bumaba dito sa ating dulo ay sa final destination, yung kulay green na nasa baba, hindi masyadong kita doon sa ating screen. Ayun, yung sa baba. Okay? Bago niya umuwi doon sa headquarters ng church which is in Jerusalem, malaman niya, makakapag-report siya doon sa naruroon, who is Peter and the other apostles, kung ano nangyari sa Macedonia, sa Achaia, at sa iba pa. But all this time, lahat ng ginagawa niya ay minomonitor ng dalawang grupo. Yung grupo na sumusuporta at grupo na ayaw siyang magtagumpay. And in desperation, na-mention na ito nung Sunday, yung mga tao na ayaw makipag-cooperate sa kanya, they want to kill him. So sa kanya paglalakbay from Ephesus, naghiwalay pa sila. Merong iba na iba ang dinaanan at iba yung kanyang dinaanan. Nakarating siya sa Corinto, stayed 3 months, balik siya sa Philippi, at noong Sunday, pinag-usapan natin yung nasa right hand kaliwa, malapit doon sa kulay dilaw, yung Troas. Sa Troas, alam natin, nakita natin na ang nangyari doon ay nangaral siyang muli at merong sa kanyang pangangaral sa haba ng kanyang speech ay may namatay na isang kabataan, si Eutychus. At siya'y nahulog simula sa 3rd floor. Sabalit na buhay siya noong ipanalangin ni Paul. Niyakap niya parang si Elisha na kanina ina-mention yung pangalan ni Elisha. Niyakap niya yung bangkay, then nabuhay uli yung bata. So yun yung ating kinover noong last week sa teenager. So ngayon ay pagpapatuloy natin at noong last week, okay, ay ating na 4 na bagay ang siguro sana ay natatandaan pa natin na sabi nga yung ano ba yung mga pagkakakilanlan mo na ang iyong ginagawa na pangangaral ng salita ng Diyos o pagtuturo ay talaga naging mabisa o effective, di ba? Number 1, ang una patatandaan, ang mga tao na nakarinig at binago ng Panginoon, they will be flexible, di ba? Kung natatandaan, 4 yun, flexible. Pangalawa, they are team players. Pangatlo, they are enthusiastic learners. Patuloy na nag-aaral. At pang-4, they trust God in everything. Diba? Nagtitiwala sila sa Diyos kahit yung kanilang ginagawa bilang isang grupo, isang team. Parang walang nangyayari, they will always be patient and persevering and they will believe that one day soon, pagdating ng panahon, yung kanilang ginawa ay magkakaroon ng bunga. Diba? Yun ang ating inspirasyon.
that the Holy Spirit will complete the work. Kasi sabi nga natin several weeks ago, noong Pebrero, di ba? Evangelism, discipleship is a team effort, teamwork. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, dinilig, but the Lord gave the increase. So tayo rin ang ating, kaya hindi tayo napoprostrate dahil mayroon pang mga bakanting upuan at gusto natin magkaroon nga ng second, third, and fourth, and kung maaari everyday service. Kasi ang church nga ngayon, di na pwede ng linggo lang. Ba? Kasi nagbago ang mundo. Dahil sa call center, dahil sa electronics companies, dahil nagtatrabaho 7 days a week. So, anong gagawin natin? Kaya nga dapat, sabi nga, kung talagang kung pagagawa lang tayo, may Sunday worship tayo tuwing Monday, may Sunday worship tayo tuwing Tuesday. Para sabi niyo, bakit yung Sunday worship? Diba? Kasi na nakaugulan, Sunday. Pero ang totoo, yun nga po pwede nating i-service. Kasi kung pagbalikan natin, si Paul, kaya ka nakabuo ng flexible team players dahil siya ay pinagbawalan sa synagogue. Yung katulad ng ating hawak ngayon, na kinaruroonan ngayon, this is called synagogue in the times then. So pinagbawalan siya, ang ginawa niya, nag-hire siya ng isang lecture hall, the Hall of Tyrannus, di ba? So wala silang ginagawa araw-araw kasi ang kanilang work habit nga ay katulad din ng mga Pilipino, merong siesta time. Ang mga nagtatrabaho doon, pagkatapos pagka 11 o'clock hanggang 4 p.m., which is, sabi niya, kainitan ng araw, dinagather ni Paul ang mga mananampalataya at yung kanilang mga ini-invite doon sa Hall of Tyrannus. And for 3 years, yun ang ginagawa niya, and the result is very effective. Alam natin, nabanggit din no Sunday, na yung churches na nabanggit sa Revelation, di ba, yung 7 churches, Ephesus, Pergamum, Philadelphia, Thyatira, Sardis, Laodicea, they were started by those who were trained in the Hall of Tyrannus. Kaya makita ng isang effective na evangelism o discipleship is the kind of discipleship who make disciples who make disciples. Mga alagad na nagtuturo ng bagong alagad para maging alagad din ng Diyos. Sabi kasi sa 2 Timothy 2:2, di ba? Sabi doon na, and the things you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will teach others also. So kung anong marinig mo ngayon, paglabas dito, huwag mong sarilinin. Okay? Promise ba? Wag na natin ganun, ba? Diba? Sa salita at sa gawa, kailangang ibahagi natin sa iba. So, tuloy natin ngayon. So, yan ang qualities ng evangelist. So, ano yung kanilang pagkatao? Pag-uusapan natin naman ngayon. Kung sila ay flexible, sila ay team players, they are enthusiastic, nag-aaral, nagpatuloy, ano yung mga nagiging dahilan? Bakit sila ay nagiging ganon? So, yun yung ating subject matter ngayong umaga. So, so, ating pag-usapan ngayon. Paano sila naging ganito? Number 1, parang hindi yan. Hindi niyo ba natanggap yung aking ipinadala? Malaking problema natin kasi ang aking computer ay namatay din. Ha? Last week ito, last week. Pakiabante doon sa dated March 10. Pasensya na kayo at ito ay ayaw. Magkailangang i-reset. Wala kayo natanggap? O, di na bale. Sige. Pag-usapan na lang natin. Lord, give me wisdom. Enrico. Okay, so, basahin natin. Kasi yun nga, nakarating na siya, ang ating event ay nasa Miletus. Okay? Ang Miletus ay nasa Asia Minor, sa baba ng Ephesus. So sa Miletus ay tinawag niya yung mga elders.
sabi nila, kailangang pumunta kayo dito, meron akong sasabihin dahil ito na ang huli kong biyahe. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung mangyayari sa Jerusalem, so pakinggan ninyo ako. So, sa kanyang pagkasalita ay merong mga key things na sinabi niya. Number 1, basahin natin sa verse 18. Sabi niya, when they arrived, he said to them, you know how I lived the whole time I was with you from the first day I came into the province of Asia. So the first character trait of anyone who has been evangelized and is working as an evangelist is he lives a transparent life. Open life, walang sikreto. Yung kanyang mga nararanasan, yung kanyang mga alam, yung mga nangyayari sa kanyang buhay, yung kanyang nararamdaman, ipinapaalam niya sa mga dapat makaalam. Transparency, yun ang unang-unang character trait ng isang totoong nangangaral ng salita ng Diyos. Yung kanyang ginagawa habang walang nakatingin at yung nakikita sa kanya habang siya nasa gitna ng mga tao, ay magkapareho. Kasi marami sa atin, iba yung buhay sa loob ng tahanan at iba yung buhay sa public. Iba yung buhay pag naroon sa bahay sambahan at iba ang buhay simula Lunes hanggang Sabado. Diba? Hallelujah. Laging ganun. Hallelujah. Okay? Pero wala lang luya. Nagmumura na. Hindi makaluto. Diba? So, sabi ni Paul, alam na alam ninyo ang aking ginagawa simula noong 3 years ago na nagsimula ako dito. So, transparency. So, ang tanong, ikaw ba ay transparent sa mga taong minamahal mo? Ikaw ba ay transparent sa mga taong kasama mo? Or kapag kaharap mo siya, may sinasabi ka, pero pag nakatalikod ka, iba ang sinasabi may tungkol sa kanya. Tanungin mo katabi mo, ganun ka ba? Ha? Oh, yun. Ganun ka ba? Pagkakatabi mo siya, sabi mo, ang bait mo. Pagdating sa kuya mo, iba na sinasabi mo tungkol sa kanya. Alright? Transparency. Ayan, nakita na rin sa wakas. Lives a transparent life. Sa patalastas ng, ito yun? Wala na yata ito yung Mountain Dew. Ano nakalagay doon? Magpakatotoo ka. Di ba? Dapat ikaw ay iisang. Pangalawa, sabi sa verse 19, dalawang kakatangian na naririto. Sabi sa basahin natin, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. Di ba? Sabi niya, ako ay naglilingkod na may kapakumbabaan at ganun din pagluha. Why? Kasi yung mga nangyayari sa kanya, hindi niya inaasahan. So, the trait of a successful evangelist is to serve the Lord with great humility. Sabi nga na, ay naglilingkod as a servant. Hindi siya siya ang bossing, siya ang pinaglilingkuran. Naglilingkod siya para siya ang, di ba sabi ni Jesus mismo sa Matthew chapter 20 atayon na sabi ay tungkol sa nagtatalo ngayon ang mga apostol dahil sabi ni John at ni James, sabi nila ginamit pa yung nanay, sabi niya gusto namin kapag ikay umakyat na doon sa iyong kaharian, kaming magkapatid ay uupo sa kaliwa at sa kanan ng iyong trono. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Because sabi niya, kung sino ang gusto niyong maging dakila sa lugar na aking pupuntahan, sa aking kaharian, should be the servant of all. Maglilingkod kaya. Sabi niya, katulad rin ng anak ng Diyos who came not to be served, but to serve. Natatanda siguro natin yan, di ba? Lagi natin naririnig. So, humility. Si Apostol Pablo, mabigat man siya magsalita, he's always willing to be corrected, to be rebuked kung kailangan. But because of his character of humility, he was sometimes abused. So yun yung pangalawa. Pangatlo, he accept the hardships are normal in ministry. Normal yan kahit sa panahon na ito.
Kasi meron nga isang, noong panahon ng Second World War, merong isang Italian statistician, ang pangalan niya ay si Pareto. He found out, na hanggang ngayon napatunayan, that 80% of the results are always contributed by 20% of the population. 80-20 rule. Merong isang missionary sa Africa, hindi ko matandaan ang pangalan, sabi niya, sa aking mga nakasama at naturuan, napansin ko, 10% yung very eager makipagtulungan. 10% naman, yung mga nagsisimula ka pa lang, ayaw ka nang marinig. At yung 80% naghihintay kung anong mangyayari. Ang laki, no? 2 dulo, 80 na katunganga. Naghihintay. Kung saan pupunta yung alon, yung agos. Ako nagpapasalamat sa CCM, hindi ganon. Ayaw niya yata maniwala. Sabi, Pastor, binabola mo kami. Ha? Hindi, yun ang paniwala ko. Pero patunayan yun, tama ako. Naririto kayo, sabi nga, I enter to worship, depart to serve. Tama ba ako? Naniniwala ako diyan kasi yun nga, during the week may mga nangyayari yan. Natutuwa nga ako, may paliga pa sila ng basketball ngayon, di ba? Just to make sure that we will have a relationship with those who need the Lord. Di ba? So, hindi ko alam kung yung mga individually, anong ginagawa ninyo sa inyong trabaho, sa inyong tahanan. Pero yun nga, accept that 80% of those who we want to influence will either ignore and sometimes outrightly reject what you are sharing. Huwag kang malulungkot, talagang ganun ang buhay. Diba? Napatunayan statistically ng isang mathematician. Kaya kung meron kang ginagawa na parang walang nangyayari, maghintay ka lang. Kasi sabi nga natin, teamwork, the God's part, narinig natin lagi ito, your part, and the Holy Spirit's part. So ikaw ay maaring 10% lang. The biggest job is in the Holy Spirit. Kasi yun nga yung may kapangyarihan. Amen? Kaya lang, huwag siya ignore. Pambihira naman, tagal-tagal na kayong kinakalabit. Di ba kung minsan, Lord, hintay lang po. Di ba kayo ang mga millennials daw ngayon, ang paboritong word? Wait lang. Tama ba ako? Tama ba? Wait lang. Busy pa ako. Anong ginagawa sa mo? Busy pa ako. Ang sipag ng dalawang kamay. May asawa na, ganun pa rin di ba? Wait lang. Sana ang nagwe-wait tayo kay Lord. So, hardships. Pagka walang hardships, walang challenge. Amen? The greater the hardship, the greater the victory. The greater the risk, the greater the return. So ito yung pinaniniwala ni Apostol Pablo. Pero hindi siya pabaya. Yun ang maganda roon, di ba? Na in danger siya. Alam naman niya na pwedeng mangyari na kahit anong mangyari, babalik siya kay Lord, magsusurvive siya, pero hindi siya reckless. So noong nalaman niya napapatayin siya, may strategy siya. Pag sila'y sasakay sa barko, siya ay maglalakad. Pag sila'y sasakay sa barko, at sila iba naman ang maglalakad. There are 7 people na kasama niya, plus Luke, di ba? Kung natin tatandaan yung istorya last week. Lagi silang hiwa-hiwalay. So they will not be detected. Okay? Kasi gumisan nga, paging reckless ka, kahit nakakasakit, banat lang. So, tama kami, maloy kayo, okay lang. Kaya walang nangyayari. So, kaya nga binabago na, we want to share the truth with love. Relational. Kaya lang kumisan, ang bagal naman. Dami mo na nagastos, dami mo na nagawa. Manhid pa rin. Tingnan mo kung nakakaramdam yung katabi mo. Alright, baka tulog na. Baka si Eutychus present ngayon.
Okay? Sabi mo, hindi, matanda na ako, hindi ako Eutychus. So, pangatlo, hardships, normal. Pag walang hardship, wala ring joy. Pang-apat, balance. Dito nagsimula na yung small groups na ini-encourage namin sa inyo. Di ba? Verse 20 to 21. Sabi niya, you know that I have not hesitated to preach anything that will be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Di ba? So hindi tama lang, dito lang tayo nagkikita-kita, dito lang natin pinag-uusapan ang salita ng Diyos. House to house. Sinong may bahay dito? Kung ayaw nyo ng bahay, sinong may tinitirahan dito? Taas ang kamay. Nasaan niya? Iba sa kalsada? House to house. So hindi yung ating pinagsisikapan na gawin ngayon na sila ay merong small groups, si Apostol Pablo ang merong simula nito. Kasi dito, ang totoo, nakikinig kayo. Tumatawa kayo paminsan-minsan habang gising pa. Di ba? Pero ang totoo, hindi ko talaga sigurado kung nakikinig kayo. Meron nga dyan, naglalaro pa yata. Si Jethro. Jethro, mamaya na yan. Di ba? O nagre-record ka. Di ba? Nagre-record. Di ba? So para hindi maiayos, meron tayo mga materials. At saka ito nga ating naririnig ngayon, pag-usapan nyo during the week. House to house. Balanse. Di ba? Nagsasalita siya sa matataas na tao, nagsasalita sa mga guro, sa mga philosophers, but from house to house, nasa Hall of Tyrannus, pagdating ng gabi, pupuntahan sa bahay. Hindi naman siya lahat ang gumagawa. Kaya nga meron siyang team. Imposible na siya lahat. Kaya nga, team players. Higit sa lahat, yun nga ang kanyang pagtuturo ay magtutulungan. Kaya nga, yung kanyang paglalakbay from this area, from Macedonia, from Achaia, from Asia Minor, papunta sa Jerusalem, may purpose. Magdala-dala nila yung nalikom nila para sa mga kapatid na naghihirap sa Jerusalem. Di ba? Yun yung kanyang layunin. Kaya nga meron din siyang grupo. Saka maaring yung kanyang maghahabol sa kanya, gusto siyang patay na hindi lamang dahil galit sa kanya, kundi interesado rin sa malaking halaga na daladala niya. Okay? So, hindi bago na ang ugali ng mga tao. So, yan ang mga una, mapapakumbaba. Sila ay na walang inililihim. Normal lang sa kanila na ma-reject at mahirapan. Higit sa lahat, yun nga, balanse, sabi sa verse 21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Pero yung mensahe, iisa. Pero yung presentation, magkakaiba. So mga Greek, wala silang alam na istorya ni Abraham, ni Jacob, at nung sino-sino pa. Kaya ang ginagamit niya, yung sabi sa Acts chapter 17, napakarami nyo namang Diyos. At sigurista pa kayo, di ba? Meron kayong isang rebulto, ang kasalot ay to the unknown God. Di ba? So nakikita niya, kung saan naroroon yung mga tao, doon siya nagsisimula. Yung naiintindihan nila, yun ang ginagamit niya para i-present ang isang mensahe lamang that we must repent and have faith in our Lord Jesus Christ. Yun lang ang kanyang mensahe. Magsisi sa kasalanan because all have sinned. Higit sa lahat manampalataya. So, pangatlong, ilan yan? 1, 2, 3, panglima na katangian, character traits of successful evangelists, they are sensitive and obedient to the Holy Spirit. Yung nga binasabi na natin kanina. Along the way, because God promised, sabi sa Matthew 28:20, I will be with you even to the end of the age. The Holy Spirit is with us. Kaya alam ni Paul na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Nang tawagin siya sa Damascus o Acts chapter 9, ang sabi ng Panginoon kay Ananias, kung ating natatanda, sabi niya, pumunta ka kay Pablo, kay Saulo na ngayon naghihintay at nagkailangang makakitang muli, at sabihin mo sa kanya, siya ay pinili ko para maging vessel who will present the good news sa lahat ng mahintil hanggang sa kanilang mga hari. So this trip from Asia Minor to Jerusalem will make that happen. Pagdating niya sa Jerusalem, pag-aaralan sa mga sunod na linggo, he will be imprisoned.
And while in prison, napakarami niyang magagawa. Higit sa lahat, yung highest of highest, so governmental authority, hindi lamang yung mga provincial governors at mga proconsuls, pati kay Herod at pati kay sa emperor sa Roma, maipepresent niya yung gospel. So alam niya, sabi dito, I am determined to complete the task. Natandaan niya, sinabi ni Ananias sa kanya, sabi sa 23:24, I only do that every city, the Holy Spirit warns me that prison hearts are facing me. However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. It's the same task na iniwanan sa atin. Sabi ng isang preacher, sabi niya, ang totoo, lahat tayo inaasahan ng Diyos na kumpletohin ang task na ito. We may not be good speakers, pero sabi niya, sermons are caught, not taught. Sermons are experienced through service, not through the lips. Diba? Kahit anong gawin nating kahusay na explain ng katotohanan, pag hindi nalalaman ng mga tao na pinamupuhay natin ang katotohanan at pinanawalaan natin, hindi sila maninimpalataya. Amen? So dapat yung ating salita at ating gawa ay parehas ang mensahe. Kung pinangaral natin na hindi mabuting magsinungaling, pero tayo mismo, nangangako tayo na hindi naman natin ginagawa, that's a lie. Dadating ako, hindi ka naman dumating. That's lying. Tama? Agawa ka ngayon ng dahilan. So mayroon na bagong dahilan. Kaya yung kasalanan lang na pagsisinungaling, laging may anak. Palala ng palala, di ba? Because a lie takes another lie to cover up. But all lies are eventually to be exposed. Amen. Konti na lang. So, sunod, strongly determined. At number 7, ito nga yung huli. He wants to prepare the believers for the challenge of the future. Sabi 25:26-31. Ayaw niya na pagkatapos niya, pag wala na siya, yung mga tinuruan niya, babalik sa dating kalagayan nila. Tayo bilang mga magulang, sana parehas kayo ng pangarap ko. Wala akong tanging pangarap para sa aking mga anak at sa aking mga apo. Ang tanging pangarap ko sa kanila, they will live a life better than mine. They will be better persons than I am. Ito rin ang pangarap ni Apostol Pablo sa kanila. At binigyan ng warning. Sabi niya, pagkaalis ko, sabi niya 25, Now I know that none among you whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Sabi niya, ito na ang huli nating pagkikita. Therefore, sabi niya, I declare to you the whole will of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, keep watch over yourselves and all the flock which the Holy Spirit has been made you overseers. Ang kausap niya ngayon ay mga elders, presbyteros sa Greek, or mga obispo. Sabi niya, for I have not hesitated to proclaim the whole you, the will of keep watch over yourselves. Ang titignan muna natin ang ating sarili. Kahit hindi ka elder, ito sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi yun nga, sermons are caught, not taught. Nararanasan, nakikita, hindi yung naririnig. Sabi niya, be shepherds of the church of God which He bought with His own blood. Sino yung shepherd ni natin? Sa ating pamilya, yung mga nanay, mga tatay. You are the shepherds of your children. Kaya yung mga alaga. Kahapon, meron ako napakitang illustration of what is to be a shepherd. Ang shepherd daw, yung mahusay na shepherd, ay hindi yung naroroon sa uhahan ng mga tupa. Ang mahusay daw na shepherd, yung tinuruan ng mga tupa kung saan pupunta at naroon siya sa likod, tinitingnan kung doon siya pupunta.
So yung shepherds, overseers, kasi kung ikaw ay isang shepherd na ang mga tupa mo ay nasa likod, kinain na pala ng oso, ng leon, lakad ka, nakatingala ka pa rin, akala mo, pag likod mo, wala na natira. Sabi niya, that's a stupid shepherd. Yun ang sabi noong pinakinggan ko na siya. The good shepherd is the one who makes sure that the sheep that he is taking care of knows where to go for food, where to go for water, and make sure that the way to that food or to that water is safe for the sheep. So ganun din sa atin. Lahat tayo magkakaroon ng pamilya, mga anak. Ang tanong ko sa mga parents ngayon, pagka ba wala na kayo, saan pupunta ang inyong mga anak? Kalungkot isipin ko minsan, sa konting anak, kung minsan iisa pa, iisa lang, napariwara pa. Why? I don't know. Marami at kokonti, kailangan nating alagaan. Because, yun nga, alam na, we are living in a broken world. Ibago ang values. Sabi sa verse 30, even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I have never stopped warning each of you day and night with tears. At higit sa lahat, ang pinakamagandang sinabi ni Apostol Pablo, which we should also do to our children, to our family. Sabi niya, and now I commit to you to God and the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Merong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Diyos lang ang mahahagawa noon. So, one of the biggest responsibilities of parents and of elders and leaders of the church is to pray for each of us individually. How often do you pray for those whom you love? So yan ang mga 7 katangian. So tuloy natin, dito tayo magtatapos. Sabi sa verse 33, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied more on my needs and the needs of my companions. Hindi siya umasa. May tumulong at wala. Doesn't mind. May sumuporta o wala, ay tuloy siya. Sabi, you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Okay? It is more blessed to give than to receive. Mapalad ang mga nagbibigay. Dahil hindi ka makakapagbigay kung wala kang tinanggap. Di ba? So along the way, nag-uusap kami ng misis ko. Sabi niya, we've gone a long way. Napag-usapan namin kasi wala nang gagawin yung mga trabahador namin sa isang linggo. Kasi tapos na yung mga big projects. So, nanghihingi ng bigas. So, sabi ko sa kanya, we have been through too many things. The Lord has been patient. The Lord has been generous. There's only one secret. We tried our best to be channels of blessings. Hindi maging dam, niimpukan, ipunan, kundi daluyan ng pagpapala. Amen? Palakpakan natin si Lord. Diba? Kasi pag kayo ng attitude mo, alam niya na makakarating yung dinahawak mo ngayon dyan, hindi yan para sa iyo, baka yan ay para sa somebody else. Pero pag kinupit mo yan, kawawa naman yung dapat nakatanggap niyan. Pero si Apostol Pablo sabi niya, kahit minsan, hindi ako umasa sa ibibigay ninyo. Magbigay kayo, hindi, gagawin ko ang trabaho ko.
Huwag naman nating samantalahin. Tandaan nyo, it's better to give than to receive. So yun ang kapaalala niya. When he has said this, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that he would never see his face again. Then they accompanied them to the ship. Kaya ngayong umaga, conclusion natin sa pagtatapos, pakiabando yun. The best evangelistic messages are not the ones that come out from lips. They are messages that people experience through acts of service. Yung inyong narinig sa akin ngayon na galing sa Panginoon, hindi ito ang magandang mensahe. Ang pinakamabisang mensahe kung anong gagawin natin para mapaglingkuran at mapalakas ang isa't isa. Alam ko, iba-iba ang ating kalagayan. Pero ngayong umaga, isipin natin, ano ba nagawa ko talaga na maipagmamalaki ko na talaga? So, yun ang ating tandaan natin. Kung nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo gusto, face the reality. Don't deny. Kasi ang isang problema na itinatago at hindi ipinakilala, hindi na solve. So yung ating nga ini-encourage sa small groups, transparency. Kaya lang, pag naging transparent, yung laki na ng hikab, ha? Medyo na inaato. Okay. Pagka transparent, siguro pagod siya. Sige, okay lang. Mamaya, pag nahulog ka, bubuhatin kita. Siyete ko. Alright. So, mga kapatid, tandaan natin. Yung narinig natin ngayon, ito lang ang ating ibabahagi sa iba. Yung alam nyo tungkol sa iba, na sinabi niya tungkol sa kanyang sarili hanggang sa inyo lang yan. Diba? Why? Sa atin nga, we vulnerable. We tell who we are and what we are. Pero pagkatapos mong marinig, kung yun ay makatutulungan mo siya, then tulungan mo siya later on. Pero huwag mo na sabihin sa iba. Kung sabi niya, request niya ay prayer dahil tinakaliwa siya ng kanyang asawa, pag-pray mo lang, huwag mo na sabihin, ako, si Conde pala dito, nakapalaki ng problema. Yung asawa niya, naliwa. So, ipag-pray natin siya. Hindi naman nag-request ng prayer, pero ikaw nagbukas na, okay? Transparency. We need to know each other, what we can help each other. Ito yung ginawa ni Paul. Hindi siya nagyabang. Sinabi lang niya talaga yung nangyari with all humility. So, ngayong araw na to, gusto kong 10 minutes siguro magkaroon tayo ng kwentuhang sandali. Yan ang ating ginagabat na develop. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, sabi sa Hebrews, di ba, napalakasin nyo ang isa't isa. Encourage each other. So, kailangan malaman natin kung ano nangyayari sa isa't isa during the week at ano yung pwede nating maitulong sa kanila. So, ito yung dalawang tanong na gusto kong pag-usapan ninyo ngayon. Mabigat yung una. Okay? What have you done so far in your life that you are very proud of? Okay? Bata pa ako, sabi niya, bata pa ako. Bakit maraman? Pero kahit bata pa, ano yung gustuwang tuwa ka? Ako, with all modesty and honesty, one that I am very proud of is the fact that there was a church now in Bacoor that was the fruit of our small group in our house. Doon nagsimula yun, hindi dito. But salamat kay Pastor Tito na nag-encourage. So that's, at ang totoo, ang bigit na natutuwa ko, pinagmamalaki yun lagi ng nanay ko na ang anak niya ay pastor na ngayon. Kaya pagka sinasabihan niya ako, naiiyak ako eh. Kasi baka pumalpak ako, mapapahiya ang nanay ko. So kayo, kung hindi mo pa nagagawa, anong iniisip mo na gagawin mo para maging proud ang family mo or ang Diyos sa iyo? So, with all honesty and humility, yun ang masasabi ko, that the biggest blessing in my life at cause din ng stress sa aking buhay ay yung church sa Bacoor.
Not my family, but the church there. Sana nanonood sila ngayon. Pangalawa, ayaw ko pa namang mamatay na kayo. But if you are given an opportunity to deliver a farewell speech, kasi hindi mamamatay because you are moving to another country permanently or another place, what will be the content of your speech? Sabi niyo, ang bigat naman ng tanong na yan. Pag-isipan na natin ngayon. Kahapon, meron akong isang kausap. Isa sa mga pamilya nila, ng mga namatayan. I'll relate it to you because I really mean it. Ang tanong ko lang sa kanya, kung mabubuhay ba at babalik yung minamahal mo, ano kaya ang maralaman niya? Ano magiging reaction niya kung madatnan ka na yan ang ginagawa mo? Sabi ko sa kanya, di ba gusto mo pag bumalik siya, kung sakaling ibalik siya ni Lord, madatnan ka niya, na yung ikinatutuwa niya noon ay yung pa rin ang ginagawa mo. Sabi ko, wag mo kong sagutin. Isipin mo lang. Kasi sabi na Diyos, I will return someday. So, bago yun, meron kayong mga sasabihin. So, yun ang tanong gusto kong in next 10 minutes, kausapin niyo yung inyong mga katabi, yung bawat row, sagutin natin ang dalawang tanong na ito. Huwag kayong mahiya na sabihin ko ano yung... Basta pangako, hanggang dito lang ito. Kung ito'y sensitive matter, hanggang dito lang. At ipag-pray niyo kung kailangan ipag-pray. So, kayong magkakatabi, isang row, magharap-harap kayo, baka hindi pa kayo magkakilala. Itong dalawang ito, natutuwa ako, nakikita ko lagi. Hindi ko masyadong kilala, pero kakasal na yata kayo, di ba? Tama ba? Yan ang balita ko, baka chismis yan. Okay, so kung chismis, sorry, may nakapagbulong sa akin. So, meron talagang mabilis din ang dila. Okay? So, kausapin natin yung katabi natin, sagutin natin itong dalawang tanong na ito. Alright? So, ito, 5. Siguro maximum of 5 in a group. Sagutin natin. So, yung nasa likod ninyo, hindi nyo kakilala. Siguro sila ng para hindi kayo mahirapan. So, sagutin natin ito. Huwag kayong mahiya. Sabihin ninyo, kung wala pa, pag-isipan natin, ano kaya ang pwede kong gawin? Kasi importante ito. Ito yung ginawa ni Apostol Pablo. Kasi ma-inspire yung mga iiwanan niya. Alright? Sige. Sagutin natin itong dalawang tanong. The next 10 minutes. Dalawang tanong lang, medyo mabigat nga lang. Sige, yung mga kasama ninyo, kahit bisita, this is your time. Sige, samahan nyo. About your personal life, ha? Yung hindi nyo gustong, yung hindi pa nyo naranasan, huwag nyo isama. Okay, wrap up po natin through prayer. We have only 1 minute left and... pagpatuloy nyo yung inyong kwentuhan later on sa ating lunch mamaya. Kung aalis ka agad, meron tayong lunch. Okay, so let's go back to our former seats. And let's have a word of prayer in conclusion to our message today. Okay, so I want to welcome yung mga bagong dating din. Alam ko na puyat at pagod sila. And... ang inyo po nasaksihan kanina, dinatnan is this is how we do church here. Na kami ay hindi kontrolado ng time and space. Hindi rin namin pinagpisikapan na yung liturgy ang masunod. Hindi tayo nag-a-attend ng simbahan. Hindi nag-a-attend ng misa. Tayo ay naririto to know each other better, to pray for each other. At malaman ang kondisyon. So I want you to know that we are praying for each one of you. So tayo po tayong lahat. Ano man lang nasimulan ngayong araw na to, naniniwala ako na yun nga, pag-iisipan natin. Kung wala pa tayo naalaala na something that we have done or the Lord has done to us and through us, I still believe that He will continue to be with you and with us, all of us. So, gusto kong i-share at ibahagi sa inyo ito yung prayers din
Paul sa mga taga-Philippians, which is also my prayer for all of you. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 3 to 6, I thank God in my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ito rin po ang aking panalangin sa lahat ng nakasama natin ngayong umaga. Something good is going to start today. But it is all dependent on your obedience to the Holy Spirit. The Lord cannot do anything to us and for us without our consent. We have that free will, ang malayang kalooban. Kaya lang yung malayang kalooban na yon, kung hindi natin ipagkakalob at ibibigay, pipiliin ng Panginoon, yun din ang maglalayo sa atin sa Kanya. So you are here today to exercise that will. Kung hindi mo pa masyado naiintindihan ang mga naririnig natin ngayon, I offer you this opportunity na ang church na ito ang magpaliwanag sa inyo kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto. Walang layunin ng Panginoon kundi makita na siya ay pinupuri at nilulwalhati at hindi siya mululwalhati ng mga taong wala sa Kanya. Kaya ngayong araw na ito, kaya naririto ka at bin-invite ka ng sino man na nag-invite sa iyo para malaman mo na mahal ka ng Diyos. Para malaman mo rin na makasalanan ka. Para malaman mo rin na ang tanging pag-asa ay ang Panginoon, na binigay ang kanyang sarili na matay sa krus, nilibing at nabuhay na maguli. Yun ang mabuting balita. Life does not end in the grave. It's only the starting point of what they're waiting for your resurrection. But only those who are in Christ will be resurrected with Him. All those who will die in their sins will be forever separated from God. So if you have not recognized Jesus as Lord and Savior, today is the day of salvation. Accept your sinfulness and ask Jesus to be your Lord and Savior. Our God and Heavenly Father, Lord, kami po ay talaga nagagalak sa pahayag na ginawa ni Apostol Pablo bago siya umalis sa Miletus papuntang Jerusalem, Panginoon. Ay pinahayag niya ang kanyang nagawa para sa mga kaharap niya na mga elders at mga tagasunod ninyo, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, kung kami aalis o kami kukuhanin na ninyo papunta sa inyo, bago dumating ang panahon na yon, Panginoon, meron kaming masasabi na nagawa ninyo sa pamamagitan namin. Akin pong dalangin na nakahat ng nakarinig ngayon ng iyong mabuting balita ng kaligtasan, magsatrabaho po kayo sa kanilang puso upang kumpletohin ang mensahe that apart from you, we are nothing. Pero kapag kami nasa inyo na, Panginoon, Lord, yung plano mo sa aming buhay na talagang mabuti para sa amin at sa aming kapwa, Lord, hindi po kayo mabibigo. So ang aking dalangin sa umagang ito, puspusin mo ang bawat isa ng iyong pagpapala. Ang may kalungkutan ay iyong bigyan ng pag-asa, ang may kaguluhan ay paglinawin mo ang isip. Higit sa lahat, we will abide in you. For this whole week and for the rest of our lives, you are our Lord. We'll follow you. Let this be a declaration from all of us, Lord, and accept us, Lord, as your children. Mga anak mo kami, Panginoon, kaya kami merong mamanahin alive in your presence. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon.
Let's all be seated for our communion. And may I ask the servers to please distribute the emblems. So now we will be reading text from Luke chapter 22 verses 19 to 20. So as you are receiving the emblems, please listen to this word. Sabi doon, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. We're doing this communion for a lot of years. Siguro bata pa lang ako, nagko-communion na ako. Pero, have you noticed the word, yung bread tsaka yung cup? Tama po, napapansin niyo yung bread tsaka cup yung madalas hina-highlight sa communion. But have you noticed the word new covenant? This cup is the new covenant. Everybody say, new covenant. New covenant of the Lord. Yung sinabi niyang new covenant, ang aking bagong pangako sa inyo is the gospel. So that juice and that bread signifies new covenant from the Lord. What is the gospel? What is the good news? His good news is that He died for you, that He laid His life for you, He died for you, and removed your sins. So that is the new covenant. Yung pag-take nyo ng bread na yan at ng cup na yan, ng juice na yan, it symbolizes your forgiveness. It symbolizes your redemption from sin to the Lord. Amen. So as we take that, may I ask you to close your eyes and let's say a prayer. Yes, our Father God, truly your grace is amazing, Lord God. Your ways, Lord God, is unpredictable, Lord God. Your life that was given to us, Lord God, is more than enough, Lord God, para mabuhay kami dito sa earth, Lord God. So, Lord God, as we remember you, Lord God, through this communion, Lord God, may you always remind us, Lord God, kung bakit namin ginagawa itong mga bagay na to, Lord. Kung bakit namin pinapartake yung bread, kung bakit namin iniinom yung juice, Lord God. That is, Lord God, because you have a new covenant with us, sinners. That you made a new covenant for us, Lord God, who sometimes forget what you have done on the cross. May this time, Lord God, of communion remind us, Lord God, that there is Christ who died for us and redeemed us from our sins, Lord. Lord, we thank you, Lord God, for your life. Thank you, Lord God, for your grace. Amen. Let's all eat the bread and drink from the cup. Amen, Lord God. Thank you, Lord God, for your life. Thank you, Lord God, for what you have done on the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our tithes and offering, so I have few questions. Una po, sino po naka-experience na dito na yung walang-wala na tayo, pero dahil mahal natin ng Diyos, nagbibigay pa rin tayo sa envelopes ng tithes and offerings. So, yung second question is yung nag-shopping tayo ng overpriced item, pero dahil gustong-gusto mong mabili yun at walang-wala ka rin, parang yung feeling na pikit mata na lang natin siyang bibilin. So I know, meron doon. Then, meron sa ating mga ganun dito sa church. And somehow, di ba masakit? Kasi, syempre, mahal na nga, tas walang-wala na nga tayo. Gusto mo yun.
parang sinasabi pa ng inner self natin, deserve ko din to. Diba? Maraming times na ganun. Especially sa aming mga young pros. Hindi na pala ako young pro. Young adult professional. Na-experience namin to. So, ayun. When we say tithes, deserve ng ating Diyos ng at least 10% ng achievements natin. Kulang or sobra man ang binibigay niya sa atin, kasi sinabi yun sa word this is a command. Tithing is a command. And our faith will start from here when it comes sa money. So, personally, isa po ang CCM Church sa nagturo sa akin to emphasize the heart of giving sa church and sa Kanya, kay Lord. Yung pusong mapagbigay sa Diyos, kahit yung kanina sinabi ko, yung kahit walang-wala na ako, or sometimes sobra-sobra din yung blessing na financially na dumadating sa akin, nagbibigay pa rin. Kasi kahit nung estudyante pa ako, sa mga students dito na workers, isa rin ako sa nag-aantay ng allowance ni Kuya Edgar. Inaabot. So yun yung fruit ng tithes and offerings natin na i-deliver siya sa mga workers ng church, sa ministries. So, yun, kahit allowance binibigay sa akin ni Kuya Ed, nagka-cut pa rin ako doon ng 10% ko. Syempre, kasi pumasok yun sa akin. Nagka-cut pa rin ako ng tithes ko, and then nagbibigay pa rin ako sa church, sa CCM. And bonus na lang din, syempre po yung yung service ko and yung ministry ko na ginagawa ko for Him. So, kasi kasi kailangan, kasi bilang isang Christian. And kaya for tithes and offering today, another question, kaya rin ba natin na ibigay ang overpriced tithes and offerings natin sa Kanya today? Deserve din kasi ng Diyos yun eh. Katulad natin, sinasabi natin sa inner self natin, deserve natin to. Pero ang Diyos, deserve niya din yun, yung 10% natin and offerings. So, yun. Let us pray for our tithes and offerings. So, hawakan po natin yung mga envelopes. Ay, wala akong envelope. Doon na. Let's pray for our tithes and offerings. Heavenly Father, Lord, thank you for blessing us, Lord, sa everyday life na binibigay niyo sa amin financially, Father God. Lord, we offer our hearts ng maging na magkaroon ng heart of giver, Father God, na ibibigay sa inyo ng buong-buo yung and cheerfully yung tithes and offering namin. Father God, bless this money or service man ito, Father God. Lord, we know ito'y galing sa puso namin and willing na i-offer namin to sa inyo. And Lord, maging isang blessing po ito sa church, sa inyo, and sa bawat isa po sa amin, Father God. Lord, again, continue to bless us mightily for the rest of the week. And again, thank you for this day, Father God. Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. CCM Church, it's offering time. For our online transactions, ayun po, naka-display po. Thank you.
Good morning. Hi, Church. Sunday agad. Have a blessed Sunday, CCM. For our announcement, let's start with newcomers. Let's welcome Miss Tony Malyari. Sino po yan? Ay, pwede pong tumayo. Ayun. In-invite po siya ni Miss Grace. Ayan, welcome po. CCM, pwede po natin siya kantaan ng pang-welcome po natin. 1, 2, 3, go. Welcome po sa CCM. Welcome, welcome. Yan. So next naman is yung birthday celebrants. Yan, by this week po, may birthday si Miss Rochelle po. Saan si Miss Rochelle? Nasaan? Ay, ayun. Pwede pong tumayo si Miss Rochelle. Yan. 18th birthday niya sa Monday yata. Yan. Pwede po natin siyang kantaan ng happy birthday. 1, 2, 3, go. Yan. Next naman po is morning devotion. Meron po tayong morning devotion sa FB page na po natin. 6 a.m. po in the morning. And next naman po is discipleship group. Every Thursday naman po siya, 7:30 p.m. So next naman po is yung YouTube account po natin. Meron po tayo sa... Ay, wala dito. Ayun po yung yung link po natin is at Christ Church in Makati 9247 po. Doon po ay makakita ng replay po ng natin every service po. Yes, magkakaroon din po tayo ng small group leaders training, which is a stay the course. Regarding that, yung date po is to be announced pa. And we're also going to have a discipleship experience. Yung date po is to be announced pa, and invited po ang lahat na sumali. And next, alam nyo ba guys na magkakaroon tayo ng youth camp this coming April 28 to May 1? Yan. So kung hindi nyo pa alam, ngayon alam nyo na. So habang malayo pa, mag-apply na kayo ng leave. Yan. Apply nyo na yung mga PTOs nyo para sa April 28 and May 1. Makakasama po kayo sa youth camp natin sa Mount Peniel, Prayer Mountain at Capas, Tarlac. So aside po sa may mag-meet kayong bagong friends, makakarinig po kayo ng Word of God, magkakaroon po kayo ng new experience na for sure po akong mag-enjoy po kayo. And also, we're also going to have a YJ Elevate. We're going to have an event on Sunday dito po sa CCM entitled YJ Elevate, a showcase of God's gift. So dito po yan sa
church, we are highly encouraging everyone po na umattend po sa Sunday. Yan lang po. Yun, that's for all announcement po. Blessed Sunday, church. Thank you. Okay. So, yung ating message kanina, character traits of a successful evangelist. One of the character traits ni Paul is being fat. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ay fat. Sabi mo, lakasan mo, tignan mo sa mata. Tignan mo sa mata. Ikaw ay fat. Okay? Faithful, available, and teachable. Hindi fat na plump. Faithful, available, and teachable. No? So lahat tayo maging katulad ni Paul. Makita tayo ni Lord pagdating niya, lahat tayo ay sasabihin niya ng well done, good and faithful servant. So may nakaligtaan tayong guest. Yung kasama ni Ate Maricel. Ayan. Welcome po sa CCM. Sino pa yung mga guests? Yung mga De La Cruz, yung family nila Ate Joanne. Welcome po, welcome po. Siyempre si Kuya Boyet from UK. Kuya Eric Plaza, welcome. Okay, mga nakalitan natin, mga second timers natin, sila Sister Pam, si Teacher Rona, si Ate Maymay, andyan pa rin sila, at si Kuya Ellie, at yung pamilya po ni Kuya Kaiser, andito rin, no? Kanyang pamilya, mga magulang at kapatid. So tayo po tayo lahat. At bago tayo mag-iwalay, let us pray and receive the God's blessings in our temporary na pag-iwalay. Lord, we thank you, Father God, dahil kung faithful man, Panginoon, si Paul, dahil naging tapat ka sa Kanya, naging mabuti ka sa Kanya, at lagi kang naroroon sa tabi niya. Lord, ganun din po, Panginoon, ang desire ng mga puso namin. We want to be faithful, available, and teachable, Panginoon. Dahil, as you have said in your word, if we abide in you, Lord, patuloy kang mag-a-abide sa amin. At maraming mangyayari, hindi lang sa aming mga buhay, kundi Panginoon, sa bawat buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, we remember, O Lord, the family of De La Cruz, sa kanilang kalungkutan, pagdadalamhati sa pagkawala ni Nanay Baby. Lord, let your peace that transcends all understanding be upon them even now. Even now, O God. Ang iglesyang ito ay patuloy, Panginoon, na narito upang itaas sila sa iyo. Ipanalangin. At sa kanilang pinagdadaanan, God, makita nila na ikaw ang tapat na Diyos. Diyos ng kanilang pamilya. Lord, sa mga kapatid namin, patuloy, O Lord, na naguguluhan, nadidiliman. Let your light shine upon them, O Lord. Let your light shine upon them. In your presence, O Lord, there is fullness of joy. In your presence, O Lord, there is contentment and satisfaction. Lord, we thank you for your faithfulness and goodness. Church, may you raise your hands for the blessing of the Lord. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face, and rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the hollow of your hands. In this mighty name we pray. Amen and amen.
Jesus is my Savior's blood. The beauty of every my shame. The image of love upon its frame. Having my heart was words of me. What joy could you see beyond the grave? If love found my soul, I'll die for. Oh, wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, from grace to grace. You should sing this. If heaven the walls are breaking too, how great is the hope that lives in you. The passion, the roar to the cross. The promise are all what is told. Freedom is where the life is. Where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, from grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see grace in the wonder of you. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see your praise in the water of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see your grace in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, from grace to grace. Let me see that grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I
chains are gone. My days fade from death to life, from grace to grace. Oh, wonderful, how glorious, a Savior's scars, victorious. My chains are gone, my days fade from death to life, from grace to grace. Oh, one, church, you sing. Grace to grace. See you next Sunday, CCM. God bless you all.